Palang umaga, sa mapagpalang kadlaw sa ating lahat. Magandang oras sa inyo, sa mga nandito. Magandang tulog naman sa mga wala. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil ginising niya tayo ngayon ng maaga. Very challenging, di ba? Ang araw-araw na ako, guilty nga ako dyan dahil may mga araw talaga na kahit anong pilit natin, hirap tayong makabangon ng maaga eh. Pero sa biyaya ng Diyos, ginising niya tayo ngayon ng umaga upang mag-aral ng salita niya. Amen? Amen. Tayo ay magbasa ng Bible. Let's open our Bible in the book of Mark, chapter 11. Verse 24 to 26. So, let's read it all together. Mark 11, verse 24. Ready? Read. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. And when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na dakila makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa panibagong araw at panibagong buhay. Salamat Lord sa kapahingahan na pinagkaloob ninyo sa amin at sa kalakasan na meron kami ngayon. Lahat po yan ay galing sa inyo Panginoon. Salamat Lord na kami po ay muling makadudulog sa trono ng iyong biyaya Panginoon upang iangat ang aming mga alalahanin at mga pangangailangan Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat na lumapit sa iyo Panginoon, ngunit sa iyong biyaya, kahabagan at kabutihan Panginoon, kami po ay patuloy po ninyong pinakikinggan at pinagpapala. I-bless niyo po ang aming dawn prayer service Panginoon. Maging ang mga gawain sa buong araw na ito, kayo po ang mag-ingat at magpatnubay sa amin, Panginoon. Manguna ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang aming maunawaan ang mensahe ngayong araw at patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Amen. Amen. Very challenging talaga yung paggising sa umaga, no? Very challenging. Tapos yun nga, paulit-ulit yung gagawin natin. Minsan, sabi nga ni Pastor, parang nakakasawa, di ba? Pero, ang iniisip ko na nga lang pagka ganun, may promise naman kasi sa dulo eh. Di ba? Kumbaga, bukod dun sa promise of salvation na tayo ligtas talaga at makakarating ng langit pagdating ng araw na tayo bawian na ng buhay, eh may mga reward pa na pangako sa atin ng Diyos. Pagdating ng araw ni Kristo, tayo ay magpupunyagi, tayo magiging masaya. At isa nga sa mga nilulook forward ko na pangako ng Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, in my Father's house there are many mansions. Amen. Diba? So imagine niyo yung mga nagtatrabaho ngayon pa lang. January pa lang ngayon, nagtatrabaho sila sa labas. Sinisipagan nila, ginagalingan nila. Kasi pagdating ng December, may bonus. Diba? Kaya hindi sila tinatamad. Hindi perfect nila yung attendance nila para pagdating ng December, may incentive sila. So, what more tayong mga Kristiyano na hindi lang bonus ang ibibigay sa atin pagdating ng panahon, di ba? Ibibigay sa atin ay promises. At isa nga dun ay yung, number one, yung sa ating salvation. Pangalawa is yun, yung yung mansion. Imagine mo. Kaya maliit man ang bahay natin dito sa lupa. Mayroon ng mansion na hinahanda ang ating Panginoong Kristo sa langit. Amen. Kaya nakakapagod man ay huwag tayong sumuko. Diba? Kasi sabi nga ng Biblia, our labor is not in vain.
Alam niyo, no unbeliever pa ako, yung prayer ay ginagamit ko lang kapag meron akong kailangan. Marami, kahit nga siguro mga Kristiyano, guilty sa ganyan no? Nagpe-pray lang kapag meron ng kailangan, kapag binigay na yung kailangan, nakakalimot na naman mag-pray. Diba? Pero ang prayer pala talaga is a very powerful tool. Diba? Actually, ang prayer, pagpapakita siya na meron ka talagang pananampalataya. Manifestation siya ng faith mo. Kasi bakit? Hindi ka naman mag-pray kung hindi ka talaga nananampalataya. Di ba? Kaya nga, kung titingnan natin yung naunang verse, dun sa binasa natin sa verse 22, sabi dito ng Panginoong Jesus, Jesus answering said unto them, have faith in God. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Ganun pala talaga ka-powerful ang faith. Yung pananampalataya, yung paniniwala natin, na kapag wala daw katiting na duda sa puso natin, maski ang bundok, pwede mong ilipat, pwede mong utusan yung bundok. Sabi nga din sa Luke chapter 17 verse 6, na kahit yung pananampalataya natin ay kasing liit lang ng mustard seed. Ano man Tagalog ng mustard? Mustasa, di ba? Kahit gaano kaliit ng pananampalataya natin, kasing liit lang ng buto ng mustasa. Pag yan ay itinanim mo at talagang naniwala ka, di ba? Pag lumago yan, mamumunga rin yan eh. Di ba? So ganun ka powerful ang faith. Faith can make things happen. Faith can make miracles. Di ba? Ganun ka powerful ang faith. Ngayon, paano natin i-manifest o ipapakita na meron talaga tayong pananampalataya? Unang-una dyan, makikita yan sa ating prayer life or prayer habit. Kasi hindi mo mapapakita na nananampalataya ka kung hindi ka nagpipray. At kung ikaw naman ay nagpipray, pagpapakita yan ng pananampalataya. Kaya nga sabi dito sa verse 24, therefore I say unto you, what things soever ye desire, kung meron tayong gusto, when ye pray, believe. Diba? So number one natin dito is, we pray to believe. We do not pray to doubt. Diba? So pag nanalangin tayo, may hihingin tayo sa Panginoon. Halimbawa, yung church building natin, pinapanalangin natin, naniniwala tayo. Sa una, sa pinapanalangin na natin, sa Diyos. Pangalawa, dun sa ipinapanalangin natin. Kaya nga, we pray to believe, we do not pray to doubt. Bakit? Kasi nag-pray ka pa kung magdududa ka rin pala, di ba? Yes, Lord, totoo kaya na bibigay mo sa amin yung yung lupa? Totoo kaya na bibigyan mo kami ng church building? Totoo kaya na pararamihin mo kami dito? Totoo kaya na sasagutin niya ako? Totoo kaya na may pag-asa na mahalin niya rin ako? Wow. Di ba? Hindi tayo nananalangin para magduda. We pray to believe. At kapag talagang naniniwala ka, ipapanalangin mo yan. Kaya nga nagtataka ako sa labas kasi may mga turo ngayon na para daw matanggap ang buhay na walang hanggan, hindi daw kailangan ng prayer. Kailangan lang daw maniwala ka. Believe lang daw ang kailangan, faith lang daw ang kailangan. Ang tanong, paano mo papakita na may faith ka? Correct. Paano may papakita na nananampalataya ka sa puso? Diba, meron akong nakachat sa ikipagtalo talaga, hindi kailangan ng prayer. Hindi kailangan ng sinner's prayer. Nakakalungkot dun, mga din sila mga Baptist na naging Baptist tinanong ko siya, paano ka pumanampalataya sa puso nang walang prayer? Ganun? Siguro nasa harapin, paano ka pumanampalataya sa puso? Ganun? Diba? Pag nanampalataya ka sa puso, somehow nagkikreate ka ng communication sa isip mo, diba? May kinakausap ka. So ngayon, in short, nananalangin ka. Nananalangin tayo pag naniniwala. Hindi pwedeng
Naniniwala ka lang na hindi ka nananalangin. Yung pagalimbawa nga lang sa basketball di ba? Bago ka tumira, kinakausap mo yung sarili mo, papasok to. Naniniwala ka na masushoot mo siya. That's a form of prayer. Tama. Di ba? So in short, yung totoong pananampalataya at totoong paniniwala, makikita yan sa panalangin. We pray to believe. We don't pray to doubt. Yeah. And also, we do not pray to complain. Hindi tayo nananalangin para lang magreklamo na, Lord, ginawa ko naman lahat, sipag ko naman, di ba? Bakit sa akin pa? Bait-bait ko naman. Di ba? Ginawa ko naman lahat. Alam mo, hindi natin pwede sabihin yun yung ginawa na natin lahat. Correct. Kasi number one, hindi naman tayo nakoronahan pa ng tinik. Tama. Hindi tayo na hiniya sa harap ng maraming tao. Hindi tayo hinampas-hampas ng latigo, ano ba tawag dun sa latigo na ganun? Pamingwit. Di ba? Na kapag hinampas, pag ginanon, sama yung balat, pati yung laman. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ginawa na natin lahat. Tama. Correct. Diba? Nakakapagod na. Ginawa ko naman lahat. Parang walang pagbabago. Walang nangyayari. Akala lang natin na walang nagbabago. Pero sa realidad yan, meron nang nagbabago. Hindi man natin nakikita sa material, sa sarili natin Umahaba yung pasensya mo. Dati sobrang mainitin ng ulo mo, di ba? Ngayon, mainitin na lang. Dati, sobrang late ka dumating. Ngayon, late na lang. Kung 30 minutes ka late dati, ngayon, 10 minutes na lang. Kasi, na-practice na natin di ba? Yun nga ang isa sa mga advantage na active tayo sa gawain ng Panginoon kasi natitrain tayo. Diba? Diba? Pag sinabi na alas 9 mag-start ang Sunday School, diba? Kahit puyat ka, kahit pagod ka nung Sabado, kahit na may hangover ka pa, silasing ka, diba? Ibig sabihin, talagang pipilitin ng katawan mo So natitrain ngayon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na walang nangyayari. Porket hindi pa tayo binibless financially, porket hindi pa tayo nabibless ng material na bagay, walang nangyayari. Pero nangyayari. Halimbawa si Brother Julieto, di ba dati hindi naman yan magsasalita sa sa kalsada. Di ba na kung sino ang hindi tumanggap ay mga mga angat. Di ba? Ibig sabihin may pagbabago. Amen. Diba kung dati, pagka wala kang ginagawa, nakatambay ka lang, nakasuot ka lang ng sando, nakashort ka lang na maiksi, di ba? Inom ka kape dyan. Pero ngayon, di ka na makita ng nakasando lang, lagi ka na naka-polo shirt. Amen. Barong, pogi na, di ba? Kaya hindi totoo na walang nangyayari. Sa biyaya nga ng Panginoon, marami akong mga bagay na akala ko hindi ko magagawa Kasi dati nga, nung unbeliever pa ako, yung mga namimigay ng mga Kristiyanong babasahin, ang inisip ko talaga mga mga nauto ng pastor. Ganun kasalba yung isip ko dati, mga nauto ng pastor. Tapos anong napatanong dyan? Anong napapala nyo dyan? Binibigyan ba kayo ng pera? Di ba ganyan yung mga tanong ng mga unbeliever? Pero nung naging naligtas ako sa biyaya ng Panginoon, ako na ngayon mismo nagbibigay ng Amen. Tracts, kapag street preaching na tayo. Nung naligtas nga ako, tapos nakikita ko yung mga post nyo na nagsusolving kayo, kaya ko kaya yan, yung mamigay? Hindi kaya ako mahihiya. Pero kung tutusin, pride lang din yun Diba? Kung wala naman talagang pride, madali lang naman talaga magbigay. Diba? Ating street preaching, pag nasa labas ako, may makikita ko mga nag-street preaching, grabe to, paano kaya niya nagagawa yung ganyan, di siya nahihiya Pero ngayon, tayo sa biyaya ng Panginoon, ginagamit niya na rin tayo para mag-preach sa busada. Amen. So, meron talagang pagbabago. Tinitrain tayo ng Panginoon Diba? At di dapat tayo mahiya. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, pag kinahiya natin siya dito, ikakahiya niya rin tayo dun sa langit Diba? Kaya, kahit mukhang wala pang nangyayari, dahil walang material pa na blessing, hindi ibig sabihin wala pa talagang nangyayari.
Diba? O si Jabis dati, iba yung hawak niyan. Ayun, gitara na. Ang galing-galing na mag-gitara. Tuturuan nga ako niyan eh. So meron talagang nangyayari. So ibig sabihin, yung pagpapagal natin, doon pa lang not in vain na eh. Dati, utal-utal ka magsalita sa harap. Ngayon, ang galing mo na magsalita. Doon pa lang, meron ka nang nag-gain. Ha? Na kapag lumabas ka, pag wala ka sa church, saan ka mapunta, saan ka man tawagin, magagamit mo yun. Amen? Kaya we do not pray to doubt and we do not pray to complain. We pray to believe. Na kapag naniwala nga tayo, yung bundok ay kaya na nating ilipat. Kaya nating pagalawin. Ibig sabihin, kailangan ganun ka powerful o ganun ka firm yung ating faith, unwavering. Ibig sabihin ng unwavering, wala talagang halong pagdududa. Na kahit na parang tingin natin walang nangyayari, kahit parang tingin natin na wala talagang usad. Diba? Ang Diyos naman, nakikita lahat ng mga trabaho natin at pagpapagal. Diba? At meron siyang mga pagkilos na hindi natin nakikita, hindi natin nauunawaan. Pero darating yung araw, makikita natin yung gagawin niya. Amen? Amen. Number 1, we pray to believe. Kaya pag meron kayong mga na-encounter na maliligtas lang, believe. Paano po kayo mag-believe nang walang prayer? Kaya yun. Hindi ko talaga ma-imagine paano ka maniniwala, mananampalataya ng walang prayer. Diba? So number 1, we pray to believe. Prayer is a very powerful tool. It can heal the sick. Basahin natin sa James 5. James 5 verse 14 to 18. James 5, 14 to 18. Sabi dito, is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith. Diba? Kung nag-pray talaga, may faith. At yung faith mo, imamanifest mo sa prayer. Prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Amen. Diba? Amen. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. Diba? Amen. So, Amen. pati pala yung panalangin ay nakakagaling ng ng may sakit. So, prayer is a very powerful thing. Huwag natin ina-under estimate ang prayer. Dahil sa prayer din naman nagsisimula ang lahat. Amen? At sabi doon nga sa Mark 11, whatsoever we desire. Diba? Anong desire talaga ng puso natin, syempre kung ito'y naaayon sa kalooban ng Diyos, pagkakaloob niya talaga. Amen. Kaya nga dati, iba yung way ng prayer ko sa way ng prayer ko na ngayon. Dati kasi ang prayer ko, sana tumaas yung kita ko, Lord. Sana gumanda yung income. Ngayon, iba na yung way ng prayer ko. I-align mo na sa sa will niya eh. Halimbawa, gusto kong umangat yung income ko. Hindi ko na pagpipray na umangat ang income ko. Ang pagpipray ko na tumaas yung tithes and offering ko. Amen. Ngayon, paano tataas yung tithes and offering mo? Pag tumaas yung income mo. Di ba? So, i-align natin ngayon sa kalooban ng Diyos yung prayer natin. Amen. Amen? And number 2, we pray to receive. Kaya tayo nananalangin kasi gusto nating matanggap. Right. Naalala niyo yung sinabi ko nung nakaraan, kapag may dumarating na blessing, huwag kayong mahiya, tanggapin nyo. Kasi pinag-pray nyo yun eh. Di ba? Huwag yung i-feel na hindi ako deserve dito. Ang laki naman na itong 300. Ay, binigyan ako 500. Laki po niya, wag na po, nakakahiya po. Huwag kayong mahiya, lalo naman kung kumilos talaga kayo dun. Diba kaya nagtrabaho kayo, kaya may tinulungan kayo, inaabutan kayo, huwag kayong mahiya. Kasi blessing yun eh. Diba?
Kasi kung mahiya kayo, tas nakita 1,000 sa daan, huwag niyo pulutin kasi mahiya kayo eh. Ay, di ko naman, wala man akong ginawa dyan, tapos magkakaroon ako 1,000, pulutin mo, di ba? Mahiya ka. Huwag kayo mahiya, lalo kung kumilos naman. Imbis na mahiya, tanggapin mo, tanggapin natin, tapos magpasalamat natin, Lord, answered prayer. Amen. Amen? Di ba? We pray to receive. So, pag tayo'y mananalangin, i-claim na natin na ipagkakaloob talaga ng Panginoon. Bakit niya ipagkakaloob? Kasi, sinabi niya eh. Di ba? Panangako niya eh. Halimbawa, yung kwento ni Elijah, yung sa ulan. Di ba sabi ng Panginoon, uulan. Kaya, bumangon ka dyan, Elijah, uulan. Tapos sinabihan niya si Obadiah ba yun? Diba? Sinabihan niya na uulan. Tapos pagtingin ni Obadiah, tama ba yung bigkas ko? O ba? Daya? Tingin niya, wala naman eh. Wala ngang ulap eh. Diba? Pero sinabi ng Panginoon na uulan eh. Tapos hindi, balik ka dun. Tinignan niya ulit. Wala pa rin eh. Balik siya, wala naman yun. Ang aliwalas ng araw. Walang mga ulap. So, paano uulan? Di, balik ka doon hanggang 7 beses. Diba? Tapos sa ika-7 beses, nakita niya meron ng namumuong mga ulap. Tapos umulan. Ngayon, bakit umulan? Kasi sinabi ng Panginoon eh. Diba? So, kung sinabi sa atin ng Panginoon na magkakaroon tayo ng church building, mangyayari talaga yun. Pag sinabi ng Panginoon na gagraduate ka sa pinag-aaralan mong kurso, gagraduate ka talaga. Di ba? Pero syempre, may kalaki pa rin na action yung gagawin mo. Diba? Kasi si Obadiah nga, pinasilip, punta ka doon. Ibig sabihin, kumilos pa rin siya. Hindi lang siya yung nag-abang lang, nag-antay na lang na umulan. Tiningnan niya pa rin. May actions pa rin na kasama. Pero, when we pray to receive. Kaya dapat, i-claim na natin talaga na makukuha natin. Kahit hindi pa natin nakikita, kahit parang imposible pa. Di ba? Bawa, pangarap mong yumaman. Kaso sa sitwasyon mo, ang hirap talaga eh. Pero, tandaan natin na we walk by faith, not by sight. Di ba? Kaya dapat talagang i-claim natin. Gusto mong makatulong, makapag-contribute ng malaki sa church, lalo sa project natin na building, i-claim mo sa sarili mo na makakapag-contribute ka ng malaki. Hindi mo man alam kung paano, pag-pray natin na, Lord, gusto ko talagang mag-contribute ng malaki sa church building. Hindi ko alam kung paano, pero ikaw ang gagawa ng paraan. Gamitin mo ako. Di ba? I-claim natin. Meron pang ang tawag nito. Meron kasi akong nakikitang mga... Pag hindi kasi tayo naniniwala o nagdududa tayo na matatanggap natin yung pangako ng Diyos, parang sinasabi kasi nating sinungaling ang Diyos. Di ba? Insulto sa Kanya yun. Halimbawa, nung isa napanood kong vlogger, nag-share siya ng mga gospel. Pag tithes talaga, very sensitive sa kanila yung topic ng tithes. No? Kasi hindi na daw tayo under ng tithes. Ang tithes kasi, bago pa si Moses, may tithes na talaga. Correct. So may mga batas o may mga tamang pinaka-term dito, principle na constant siya, ibig sabihin hindi nagbabago, kagaya ng tithing. Bago pa yung Mosaic Law, may tithes na at nagtuloy-tuloy siya hanggang New Testament. Madalas nilang kinukote na hindi na daw tayo under ng tithing, yung sa Corinthians, yung be a cheerful giver. Di ba? Giver nga yun eh. Ibig sabihin ng giver, ibig sabihin sa giving yun. Iba yung giving sa giving back. Di ba? Ang giving back, babalik mo kasi kanya talaga yun. Ang giving, yun yung offering natin na kung ano yung maluwag sa puso natin at saan tayo masaya. Sa tithing kasi merong promise. Ano yung basahin na lang natin sa Malakay 3:10. Sabi nung iba, para lang daw to sa mga Hudyo, para lang daw to sa Old Testament. Hindi. Constant ang tithing. Sabi dito, di ba? Bring ye all the tithes into the storehouse,
that there may be meat in mine house, and prove me now herewith. Sabi ng Panginoon, dito nyo ako subukan. Pag nagbigay kayo ng tithes nyo, saith the Lord of hosts, if I will not, ito yung promise, na pag nagbigay tayo ng tithes, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Diba? So pag nag-tithes daw talaga tayo, magbubukas ang bitana ng langit at talagang bubuhos ng pagpapala. Ngayon, sabi nung vlogger, mamaya, hindi kayo pag nagbigay ka ng tithes, hindi ka pagpalain, sisihin mo pa ang Diyos. Ano ko kasi ibig sabihin, sinasabi mo sinungaling ang Diyos pag hindi niya tinupad yung pagpapala. Di ba? Ngayon, bakit niya tutuparin? Hindi ka naman talaga nagta-tithes. Di talaga yung tutuparin kasi number one, hindi na sila naniniwala sa tithing eh. Di ba? So hindi talaga tutuparin yun. Ang bihira sisisihin daw, baka sisihin pa daw ang Diyos pag hindi daw sila pabuhusan ng pagpapala. Ginawa mo sinungaling ang Diyos. Tama. Di ba? Ang tao pag nangako, yan, huwag nating panghawakan. Pero pag Diyos ang nangako, matutupad talaga yan. Amen. Yung kaligtasan nga eh. Nakikita ba natin yung kaligtasan natin? Nahahawakan ba natin physically? Nakikita ba natin siya physically? Ang kaligtasan ng kaluluwa? Hindi natin nahahawakan, di ba? Hindi natin nakikita physically. Hindi natin naaamoy. Pero nararamdaman natin kasi naniniwala tayo na natanggap natin. Di ba? At paano natin tinanggap ang kaligtasan ng kaluluwa? We pray to believe. Ganun natin tinanggap. Amen? Kaya when we pray, we must believe that we will receive it. Hindi tayo nanalangin para hindi natin matanggap. Diba? Nag-pray pa tayo kung di rin pala natin tatanggapin. Diba? At ang Diyos natin, Diyos na buhay at Diyos na mayaman. Kanya lahat eh. Diba? Kaya wag natin tingnan ng Diyos natin na kuripot, na kapag may binibigay sa atin na blessing, parang sinasabi natin na hindi natin deserve yun. Kailangan mas maliit lang ang tanggapin natin. Parang sinabi natin na kuripot ang Diyos. Diba? So kung manalangin tayo, manalangin na tayo na lakihan na natin yung hingi. Tatay mo mayaman eh. Kung tatay mo ba milyonaryo, hihingi ka ng 20 pesos lang. Hihingi ka ng 100 piso lang. Diba? Libo hihingin mo dyan. Pagka milyonaryo ba yung tatay mo, hihingi ka ng motor lang. Hindi, kotse hingin mo dyan. Baka SUV pa. Kasi ibig sabihin, mayaman ng Diyos natin eh. So kung manghihingi tayo, bakit hindi na yung hingi natin yung magandang building na, may elevator, ganon, di ba? Ibig sabihin, kung naniniwala tayo na ang Diyos natin ay talagang pagpapalain tayo at siya ay mayaman at walang imposible sa Kanya, lakihan na natin yung hingi natin. Tama. Di ba? Minsan kasi, kaya hindi rin tayo nakakatanggap ng malaking blessing. Dahil din sa mentality natin eh. Na hindi natin deserve yung malaking blessing. Nahihiya tayo, tanggapin yung malaking blessing. Di ba? Meron tinatawag na financial wallet eh. Yung mindset mo, may financial wallet kung tawagin. Halimbawa, gusto mo ng 1 milyon. Kaya lang yung pitaka mo, yung pouch lang na ganyan. Kasya kaya 1 milyon dun? Di ba? Hindi, barya lang kasya dun. So in short, ganun din sa atin. Kung mananalangin tayo, lakihan na natin dahil mayaman ng Diyos natin. Di ba? We pray to receive. Yan. Kung yung kaligtasan nga, kung yung langit nga ay ipapamana sa atin, papapuntahin tayo sa langit kahit hindi tayo deserve. What more yung mga desire natin? What more yung church building na, yan naman talaga yung main reason eh, kung bakit nag-start din tong dawn prayer service natin, di ba? So talagang mangyayari yan. Pag napapagod ako, alam nyo yung ginagawa ko, iniisip ko yung mga magagandang mangyayari pag nangyari na. Halimbawa, pagod magtinda-tinda ng gown, ulit-ulit na lang nagbubuhat ng ganyan. Iniisip ko pagka binless to ng Panginoon, ganito mangyayari.
makakapag-contribute kami sa church, bibilang ko si Kiyo ng gusto niya, magpe-prepare ko yung future niya, bili kami ng bahay, isip ka ng mga magaganda. Di ba? So we pray to receive. Number 3, last na to. Dito lang rin yan lahat sa ano natin yung mga puntos natin. Una, di ba? We pray to believe. Pangalawa, we pray to receive. At pangatlo, we pray to forgive. Sabi dito, and when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Diba? Balikan natin yung sa James 5. Kasi meron din about ano doon. Sabi sa James 5, 15, and the prayer of faith shall save the sick, di ba? And the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven. So kung meron tayong mga pagkakasala, talagang patatawarin niya ng Panginoon. Basta ipapanalangin natin, i-confess natin sa Panginoon, di ba? At yung pag-confess din ng kasalanan ay nakakagaling. Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. So minsan, baka kaya masakit ulo mo, o kaya parang matamlay ka, o kaya wala ka sa hulog, wala ka sa wisyo, hindi maganda pakiramdam mo, baka may ginawa kang kasalanan. Diba? I-confess mo yun at pagagalingin yun. Naalala niyo yung kwento na ang Panginoon meron siyang pinagaling na palsy, yung pilay, paralisado, di ba? Paano niya pinagaling yung paralisado? By forgiving his sin. Hanapin nga natin yun. Verse ba yun? Matthew yun. Alam nyo anong verse? Mark 2. Diba? Mark 2. Sabi dun sa Mark 2. Mark 2:5. Yan, sabi niya, when Jesus saw their faith, sa faith talaga nag-start lahat di ba? When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Diba? So yung pagpapatawad ng kasalanan, una, hingi natin ng tawad yung sarili muna natin. Diba? I-confess natin yung mga kasalanan natin. Pangalawa, hingi natin ng tawad yung mga taong gumawa ng mali sa atin. Diba? Kasi sabi dun sa Mark 11, kung hindi natin patatawarin yung mga nakagawa sa atin ng mali, hindi rin tayo patatawarin. Amen? Diba? So ang kasalanan talaga, yan din ang dahilan kung bakit nagkukos yan ng ang sin cost, number 1, separation. Separation from God, diba, ng death. Yan yung kabayaran ng kasalanan. Pangalawa, sin cost sickness and sufferings. May sinabi pa siya si David sa Psalms 38 verse 3. Psalms 38 verse 3, sabi dito, there is no soundness in my flesh because of thine anger, neither there is any rest in my bones because of my sin. So sin causes sickness and suffering. So yung para mawala yung mga hindi natin nagraramdamang maganda, i-confess din natin ang ating mga kasalanan. At hihingi rin natin patawarin din natin yung mga taong nagkamali sa atin. Dahil ang Panginoong Jesucristo nga mismo, di ba? Sabi niya sa Luke chapter 23 verse 34, last na to. Sabi niya dito, Father, forgive them,
for they know what they do. Diba? So ang Panginoong Jesucristo, imaginein mo, sinaktan na siya, pinako siya sa krus, pinagtatawanan, dinuraan, tinusok yung gilid, pinainom ng suka, lahat ng masasakit na pwedeng gawin, pinaranas sa kanya. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Hindi lang niya basta pinatawad yung gumawa ng mga mali sa kanya. Hindi lang niya basta pinatawad. Anong ginawa niya? Pinanalangin niya pa sa Ama na patawarin sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Diba? Kaya ang prayer, talagang hindi dapat natin yan na minamalit o ina-underestimate. Dahil sa prayer, dyan makikita ang ating tunay na pananampalataya. We pray to believe, we pray to receive, and we pray to forgive. So, tayo po ay manalangin. Amen. Panginoong Diyos na dakila makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa mensahe na pinagkaloob niyo sa amin Panginoon. Salamat Lord sa iyong paggamit sa akin. At nawa Panginoon, lahat ng aming narinig at natutunan ngayong araw ay aming maisabuhay sa pang-araw-araw Panginoon, lalong-lalo na po para po sa inyong gawain. I-bless niyo pa po lahat ng mga gagawin ngayong araw. Kayo po mag-ingat sa amin at magpatnubay. Patawad sa aming mga pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.